Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Hello po, kamusta po ang lahat? Isang magandang umaga nga po pala sa lahat ng mga nakasubaybay. Ako po si Sis Kershie Ann Felicitas, isang kabataan mula po sa CRC Summerfield. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo'y manalangin. Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan, maraming salamat po sa panibagong umaga at buhay na inyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa inyong pag-iingat at walang sawang pagmamahal. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at linisin ang aming mga puso at isipan. Naway, patuloy po kaming maging uhaw sa inyong salita at mas lumalim pa ang aming pagkakilala sa inyo. Samahan at gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong umaga. Bigyan niyo kami ng karunungan at pusong handang tumanggap sa inyong mensahe. Sa inyo po namin tinataas ang panalangin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sa umagang ito ay ating matatagpuan ang ating devotion sa aklat ng Judges chapter 19 verse 1 na may pamagat na a Levite takes a concubine. Verse 1. Nang panahong wala pang hari ang Israel, may isang Levita sa malayong bulubuntukin ng Ephraim. Kumuha siya ng isang babaeng taga Bethlehem, Judah at ginawa niyang asawang lingkod. The Book of Judges ay paulit-ulit na nagpapaalala ng isang mahalaga at sad reality na there was no king in Israel. Hindi lamang ito tungkol sa kawalan ng hari sa bansa, but it shows the heart of people na unti-unting nalayo sa tawag ng Panginoon. Dahil hindi nila kinikilala ang Diyos bilang kanilang hari, bawat isa ay namuhay ayon sa sarili nilang kagustuhan, and it shows na almost everything na ginawa ng mga tao ay hindi nakakalugod sa Panginoon. That result to the mess spiritual and moral life of these people. Sa simula pa lamang ng Judges chapter 19, pinakilala ang isang Levita na kumuha ng isang concubine. Ang Levita ay isa sa mga expected na maging halimbawa ng kabanalan or magpakita ng Christ-like life dahil kabilang sila sa tribong itinalaga sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit sa halip na makita natin ang isang taong namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, makikita natin sa mga succeeding verse ang kanyang mga maling desisyon at kakulangan sa pagmamahal, pananagutan at katapatan. Ang kwentong ito ay unti-unting nagpapakita kung gaano kalayo ang Israel sa pamumuhay na nais ng Diyos. This verse also shows na ang panlabas na relihiyon o posisyon sa ministry ay hindi sapat. Maybe we have a position in the church, sa ministry o matagal ng Kristiyano. Ngunit kung hindi pinaghaharian ng Diyos ang ating puso, maaari pa rin tayong gumawa ng mga desisyong hindi siya nalulukod. The main root of this issue is hindi lang about sa kawalan ng leader sa Israel, kundi ang kawalan ng pagsunod at pagtitiwala sa tunay na hari. Kapag ang tao ang nasusunod sa halip na ang Diyos, nagiging normal ang kasalanan at nawawala ang tamang direksyon sa buhay. Bilang mga mananampalataya at anak ng Diyos, we are called to surrender ang ating buhay sa pamumuno ng Panginoon sa araw-araw. We should believe na siya lamang ang hari na nagbibigay ng tamang direksyon, karunungan at kapayapaan. Kapag siya ang nagahari sa ating puso, ang ating mga desisyon, relasyon at pamumuhay ay magiging kalugod-lugod sa Kanya. Bilang pagtatapos po ng ating devotion ngayong umaga, samahan niyo pong muli ako sa ating pangwakas na panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na muli naming narinig. Salamat dahil sa pamamagitan nito, pinapaalala mo sa amin ang aming buhay na lumalayo sa inyong presensya at kalooban ay maaring humantong sa maling direksyon at mga desisyong hindi ayon sa iyo. Panginoon, bigyan mo po kami ng pusong marunong makinig at sumunod sa iyong tinig. Huwag mo pong hayaang ang sarili naming kagustuhan ang manguna, kundi ikaw ang patuloy na maging sentro at gabay ng aming buhay. Naway, hindi lamang namin marinig ang iyong salita, kundi magkaroon kami ng lakas at pananampalatayang isabuhay ito araw-araw. Patuloy mo po kaming baguhin, linisin ang aming mga puso at ilapit sa iyo. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating devotion ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong pagkikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos
lubos ang ating kaunawaan dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagdinilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat.